in the priests and the Levites and gathered them in the east square. So medyo doon tayo mag-focus sa verse 4 kasi may gathering dito. Para nag-gather din sa 156 15th Avenue. Okay? Pupunta po tayo sa verse 16. Then the priests went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it and brought it out all the debris that are found in the temple of the Lord to the court of the house of the Lord, and the Levites took it out and carried it to Brook Kidron. So Hezekiah was 25 years old when he became king. Napakabatang hari. Pero dahil yung panahon na yon sa kanyang lipunan ay may problema sila. No? They abandoned their belief in God. Tumalikod sila sa Diyos, no? Yung time na yon ng Israel. And gano'n na rin, iniwan na nila ang house of God. Hindi na sila nagpupunta sa templo ng Panginoon. And Hezekiah knew, sa kanyang batang isip, na sa kanyang kabataan, alam niya that there's only one answer to the problem of their nation. Isa lang kasagutan sa problema ng kanilang bansa. They have to return to God. Dapat po magbalik loob sila sa Panginoon. Judah must have a revival. No, yun nasa puso ni Hezekiah. Ma-revive sila, mabuhayan sila muli, dahil sila naman ay mga mananampalataya. No? Pero parang tumabang na yung at iniwan nila ang house of God, tumalikod sila sa Panginoon. Malaking problema po talaga yun. That's their two big problems, okay? They turned their backs from God and they turned their backs on the house of God. So Hezekiah was thinking, I want to get the people back to the house of God. Iniisip niya, sana yung wish lang niya, mabalik ko ang mga taong itong aking mga kababayan. Diba? Bumalik sila at sumamba sa house of God. It is very important to be connected to the house of God. So, importante po ng bawat isa sa atin, meron tayong church na kinikilala. Amen po ba? And I pray yung church na yan, kahit hindi tayo traditional church, ang church na yan ay nagbibigkas o nagsasabi ng mga uncompromised word of God. Wala nang kompromiso ang salita ng Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang magaganap, yun ang mangyayari, at yun ang ating susundin. No? Wala nang paikot-ikot, pinapaganda pa yung salita ng Diyos. Pinakamaganda po, makita natin from the book itself. Amen? Marami kasing mga salita ng Diyos na sinasamahan natin ng mga doktrina ng tao. No? Pag nag-mix na yon, minsan nagkakagulo yung ating pag-iisip at hindi tayo nagkakaroon ng direct connection sa ating Panginoon. Medyo malakas ang echo. Parang galing ako sa kuweba. Okay? So, importante po na may connection tayo sa tahanan ng ating Panginoon. It's good to keep your family in the house of God. No? Through good times and bad times, good times nandoon ka, bad times nandoon ka, di ba? Kasi ang kaaway po natin, wala siyang ninanais kundi ma-disconnect tayo from the church. No? Malis ka na dyan, bahala ka na sa sarili mo, because when He disconnects us from the house of God, your relationship to God will be hampered. No? Parang bibigat yung relasyon mo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, malalayo ka ng tuluyan sa relasyon mo sa Panginoon if you don't come to church. Amen. Yung iba naka-experience na ng ganyan. Alam niyo po si Jacob, yung account niya sa Bible, when he had a vision in Bethel. And Bethel means the house of God. Yung vision niya, nakakita siya ng open heavens, no? Umaakyat siya dun sa hagdan at nakita niya yung langit at bumababa siya dun sa hagdan. The house of God is a place of blessing. I pray na ma-realize natin to, ma-experience natin to, that this house is a house of blessing. Amen. Praise God. Tayo talaga ay ninanais natin na nandoon tayo sa house of God. You know, when families are in trouble, they're in trouble because they abandon the house of God. Umaalis sila sa house of God, nagsasarili sila, nanonood lang sila sa internet, ayaw na nilang kumonekta sa mga kapwa nilang mga Kristiyano, wala na silang oras, wala na silang time, you know. But you know, usually ang susunod dyan, mga problema na po. And of course, pag ang mga tao ay patuloy nang lumalayo sa nagba-backslide na po sila. They don't attend church anymore. But you know, it's simple to stay connected or simple to always be on fire for God. No? Hindi naman mahirap gawin yan. Unang-una,
Tayo po ay nagbabasa ng Biblia araw-araw. If you want to stay connected with God and the house of God, huwag po natin kaliligtaan magbasa ng inyong Bible. Amen, no? At kami po ay ina-encourage namin kayo, mag-devotion kayo everyday that will keep you connected with the Lord, especially with His house. Pangalawa po, yung prayers natin. No? We pray, we connect with God. Araw-araw kakausap, kasi tatay natin siya. Di po ba? Tayong mga hindi na biyayaan ng mabubuting ama sa lupa, meron pa rin tayong napakabuting ama sa langit. So, huwag niyo kalimutan yun. Meron kang amang nakikinig ng iyong mga saloobin, nakikinig ng mga hikbi mo, nakikinig ng mga request mo. Lord, kailangan ko po ng matrikula, di ba? Malapit na naman kaming matapos ng semester. Thank you, Lord, di ba? Alam mong tutulungan ka ng Panginoon. Di ba? Wag po kayo mag-atubiling lumapit sa Panginoon in prayers. And of course, lastly, we read the Bible, we pray, and stay in church. Parang konti lang amen na. May balak kayo. Diyos, yan, hindi na sila nag-church. Actually, iniwanan na nila yung church building nila. Yung panahon na yon, they recognize that the church building is the building where the Lord and His presence dwell. Diba? So, iniwanan nila yan, tinalikuran nila yon. When people take for granted the house of God, yung sabi nila, take it or leave it, bahala na. Diba? Usually, they get in trouble. Okay, yan ay pasabi lang yan sa atin sa Biblia. Si Hezekiah knew that meron siyang wish, no? Sabi ni Hezekiah, wish ko lang na mabalik ko tong mga tao na to sa Panginoon at sa kanyang templo. Yun ang wish ni Hezekiah. Okay? So, I wish na mag-worship sila kagaya ng pag-worship nila noon. Worship like they worshiped before. No? Preach that like they preached before. Amen. Gather, no, in care groups, no, mabuhay ulit yung mga care groups nila. Give their tithes and offerings as a form of worship. Yun po yung wish ni Hezekiah, mabalik yung init ng mga tao sa Panginoon, saka sa mga gawain nila sa tahanan ng Panginoon. I wish that they would shout like they have shouted before. Kasi tahimik na, wala na nag-shout sa church, di ba? Yung mga prayers maibalik sa tahanan ng Diyos, no? Na ang prayers ay hindi nakakapagod. Ang prayers is exciting because you're talking to God. Hindi mo na kailangang i-memorize pa yan. Hello? Pray from your heart. Every day, connect with God. Yun ang wish ni Hezekiah. Okay? Na babalik niya ang mga tao. And you know, he knows that God will restore their nation. Ganon din po ang ating saloobin. No? Kung lahat, maraming mga tao makakilala sa ating Panginoon Kristo, the Jesus of the Bible, okay, ay mag-iiba po ang ating bansa at ang bansa natin ay uunlad. So the temple stood dark. Madilim na po yung temple. Lights were out. You know, even yung menorah nila ay napabayaan na, yung kanilang candlestick, napabayaan na po yun. No? So much dirty stuff, marami ng agiw, ando doon po. Para bagang yung isang bahay, halimbawa isang bahay, iniwan ninyo ng 3 taon, nagbakasyon kayo, umalis kayo, iniwan nyo yung bahay nyo. Alam nyo, pagbalik nyo after 3 years, yung bahay nyo na iniwan yung malinis, pagbalik nyo, maalikabok na yung bahay, ang dami ng agiw, baka may pinasok pa ng magnanakaw yon, kinuha pa yung mga muebles ninyo, di ba? Pero madumi yung bahay, no? Hindi magandang amoy, di ba? May mga ipis, daga, at surot, at ano pa, andun sa bahay. Iniwan nyo eh. Okay, ganun po yung nangyari sa templo nila. Iniwan nila yung templo. The house of God was broken down. So Hezekiah, on his first month, sa una niyang buwan, at the office of the king, he began, ang una niyang ginawa, pareho ng presidente natin, first month pa lang, may ginagawa na. Tama po ba? Si Hezekiah, ganun din. On his first month at the office of the king, he began, number 1, putting a new door. Inuna niya yung kanilang pintuan, or mga gates nila. He put up a new door at the house of God. The first thing that he did was to put this new door in the house of God. Amen.
So, no, ibig po sabihin ng new door, we have to be sure, no, sa church po, we have to be sure that we don't lock out people who are supposed to be in the house of God. No? Sa church, dapat hindi tayo nakasarado yung mga pinto natin sa mga taong nais pumunta sa church. The door speaks so much of it's open. Amen. Para po sa mga tao, hindi tayo namimili kung sino ang a-attend pag Sunday. Hello? We welcome everybody, of every background, of every nationality. Kahit anong nationality, welcome dito. Meron tayong mga translator dyan para maintindihan nila yung mga sinasabi. Every economic standing, we welcome. No? Educational background, especially sinners. No? Ang sinners, ito yung mga taong hiwalay sa Panginoon. Hindi nila kilala ang ginawa ni Jesus Christ on the cross of Calvary. So we welcome them. At the house of the Lord, I want to tell you, we can never really feel comfortable in the house of God. Amen. Katotohanan po yan. Because we want the conviction of the Holy Spirit. No? Kasi pag nako-convict ka sa Holy Spirit, nadi-disturb ka. Tama po ba? Alam mong may sinasabi ang Panginoon na kinokorrect niya, nire-rebuke niya. It's the conviction of and that should happen in the house of God. This is not condemnation, but the conviction of the Holy Spirit. Amen? And as His congregation, kailangan may response po tayo doon. When the Holy Spirit is in the church, nagsishift siya, nagsishake siya ng ating mga pag-iisip, ng ating mga lifestyle, sinishake ng Lord yan. Minsan napaka-comfortable na natin sa ating lifestyle. So marami nagsasabi, punta ka sa church namin, comfortable sa church namin. No? Comfortable doon, mauupo ka lang doon, makikinig ka lang, comfort doon. You know, pag sinasabi sa inyo ng puro comfort lang nanda sa church, wala ang Holy Spirit doon. When we go to church, dapat may nagbabago sa atin. Amen. Dahil lahat naman tayo binabago ng Panginoon from glory to glory. Tama po ba? No? Kaya pag ayaw nyo na, sabi niya, ayoko dyan kasi sinasabi dyan yung ganito, yung ganyan, bakit pa kailangan i-preach yan? Sa Bible po yan. Wala tayong pinipreach na wala sa Bible. Amen. So the Holy Spirit brings conviction to our hearts, to our minds. So ito po yung nagbabago sa atin. Hello? Mahal niyo pa ba ako? That's the work of the Holy Spirit. No? May conviction siya para sa atin. The Word of God usually bothers people. No? Minsan ayaw na lang nating marinig, pero pag narinig natin yung salita ng Diyos at tumama sa'yo, it will bother you and that will cause you to change. That will cause you to understand. And when you change, you will change for good. Amen? When you change, the blessings will come to your lives. Kailangan po natin yan. So get the doors open. Para sa church, the doors are open. Church is designed for the lost. No? Ang church ay para sa mga nawawala o nagwawala, for the hopeless, for those who are bound, for those who need a lifestyle change. Marami na po tayong nakita mga testimonies, narinig na testimonies na nagkaroon ng change. Even yung uri ng kanilang mga pamumuhay ay binago ng Panginoon. Amen. Praise God. You know, when we come in to the door, diba? Alam niyo yung door, it swings both ways. Pag ganon at palabas. So when we come in to get blessed. Na pag pumapasok tayo dito, nabibless tayo. Amen po ba? Pero may palabas din yan. Hello? Ngayon, paglabas naman natin, we go out to be a blessing. Amen. See to it, no? Paglabas natin sa church ay may nagbago sa atin, nakatanggap tayo ng pagpapala ng Panginoon. Paglabas natin, magdadala naman tayo ng pagpapala sa labas. Amen po ba? Sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. It's not a one-way door. Those who come in should go out. Unless na gusto nyo nang matira dito, di ba? Hindi na kayo aalis dito. Pero somehow, lalabas at lalabas din kayo ng pintuan. Amen po ba? When was the last time you witnessed to people outside this church? When was the last time na kwinentuhan nyo sila ng kabutihan ng Diyos? When was the last time sinabi mo, alam mo, mahal ka ng Panginoon? Amen. Alam mo, siya nang gumawa ng tulay para sa'yo at papunta sa Kanya. At least you know one verse in the Bible. At least you know John 3:16. Di ba? Meron ka lang isang verse na pwede mong ibahagi
sa iyong mga kaopisina, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. That is called witnessing. Okay, that is called sharing. So paglabas natin dito, may ipapadalang mga tao ang Panginoon sa atin, okay, na masishare natin ng pag-ibig ng Diyos. Palakpakan man natin ang Panginoon. Hallelujah! So hindi lang tayo nakatanggap ng pag-ibig, dapat lalabas tayo at magdadala rin tayo ng blessing. So the first thing that he did was to repair the doors, build the doors. The second thing he did is call on the Levites. No? Tinawag niya yung mga priests, tinawag niya yung mga pastors, nagkaroon sila ng meeting. Kasi nandun na sa heart ni Hezekiah, yung wish niya, no, na mabalik niya yung mga tao kay Lord, parang back to church. Diba? Magkakaroon tayo ng back to church campaign, sabi ni Hezekiah. Dumating naman. No? Sabi ni Hezekiah, everyone who wants to feel the presence of God, come. Everyone who wants to change in their hearts, yung mabuhay na muli yung pag-ibig nila sa Panginoon, come. Kung gusto niyan change in your home, everyone who wants revival, come. Diba? If there's something, you want something more in your life, come. If you want to go deeper in God, come. Come to the East Street, sabi po sa verse 4. Come to 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Come, sabi ni Hezekiah. Sige, palakpakan natin si Lord. Praise God. Okay? So, alam nyo siguro, he's just expecting some people. No? Hindi siya nag-expect ng maraming people na sa estado nila na yon na tumalikod yung mga tao sa Diyos. Parang siguro sabi ni Hezekiah sa kanyang sarili, well, maybe some people will come, you know. But when he got to the East Street the next morning, the Bible said that they were hundreds and thousands of people who came. Napakaraming tao ang dumating. No, at the invitation of the priests, the pastors, the Levites, no, pinadala nila yung invitation ng hari at dumating ang napakaraming tao. They gathered at the East Street. People came from everywhere. And alam niyo po, si Hezekiah, na-shock siya. Na-shock si Hezekiah. Sabi, ang dami pala. So, na-excite si Hezekiah. But you know, Hezekiah, smart ito smart king. Hindi niya sinabi na kaya niya pinapunta yung mga tao para maglinis ng templo. Hindi niya sinabi yun. No? Na nandito kayo, maglinis kayo ng templo because the temple was so dirty, napabayaan na. Okay? So, yun ang kanyang binagawa. He didn't tell them that they would clean the temple. He didn't tell them basically that this is a big job. Na malaki po yung templo nila, siguro mga 10 times pa ng templo nito or more. Na? He just said that if you want to have a move of God, then meet me at the East Street. Yun lang ang sinabi sa kaya. And they came. Sabi mo sa katabi, mabuti narito ka ngayon. Ayun. You know, after the door, nung inayos sila ng door, the cleaning started. Nagkaroon sila ng repair, kailangan nilang magwalis, maglinis, magmop, di ba? At ginawa nila yun, naglinis sila ng templo. Sabi ng Biblia, inipon nila lahat ang mga basura and mga junk. Inipon-ipon nila lahat. So kung nais po natin kumilos ang Diyos sa ating buhay, ano po ang dapat natin gawin? Maglinis tayo ng templo. Maglinis tayo ng ating mga sarili. Amen. Kung gusto nating dumating ang presensya ng Diyos, kumilos ang Diyos sa ating buhay. Minsan talagang standstill na yung buhay natin. Wala din na natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Kailangan nating punong-puno na kasi yung templo ng kung ano-ano mang nandiyadyaan. No? Kailangan ilabas natin yun, ilinis natin, iluwa natin, no? Lahat ang mga bagay. Linisin na yung gossip, no? Yung magchichismis. Alisin na yan sa templo. No? Linisin na yung kasalanan. No? Yung mga favorite sins natin, binibigyan pa natin ng rationalization. Kasi kaya ako nagagawa to, kasi yung asawa ko, pinabayaan ako Kasalanan pa rin yun. Okay, linisin natin. Kaya ako nag-a-affair kasi alam mo naman, napabayaan na ako So lahat ng mga kasalanan, linisin natin. Offended spirit, no? This is a very common offense. Yung offended tayo parate, di ba? The offense is a spirit coming from hell. Bisa hindi ka na makagalaw dahil offended ka Kung makikita mo yung kapatid na yun, iiwas ka. At kumukulo pa yung dugo mo. We have to clean it out. Remember, God forgave us. Amen? So meron din tayong karapatan magpatawad ng mga nagkakasala sa atin.
hindi ko kalilimutan ang ginawa mo sa akin. Kaya minsan yung asawa niyo, 50 years na kayong kasal, hindi niyo pa pinapatawad. No, hanggang namatay na yung asawa mo, hindi mo pa pinatawad yung nanay mo, hindi mo pinatawad yung pinsan mo na naka-offend sa'yo. Hindi mo, that's a very common spirit sa church, sa mga Christians. No? So to clean it out, we forgive, and we thank God for forgiving us. Diba? The grace of forgiveness sa atin. The filthiness of the flesh, no? Yung gusto ng ating mga laman. Nasa Galatians chapter 6 yan. I was sharing this with my open care group sa Marikina yesterday. Gumagawa sila ng mga tsinelas eh. Siguro, ngayon mga 20 na kami doon. And they enjoyed this, no? Napapatawa sila kasi yung iba sa kanila ay naroroon sa pwesto na yon. But, God, the grace of God is there. Humingi sila ng tawad sa ating, the filthiness of flesh, di ba? Maraming gustong gawin to ang ating laman. Kahit alam mong hindi ka nais-nais, ginagawa ng laman mo yan. Okay? So, quit living and tolerating sins in your, wag natin i-tolerate ang sin. Anything in your life that is questionable. Kung questionable ang ginagawa mo, diba? Nangingipit ka ng pera, nagkukupit ka, or anumang ginagawa na parang, alam mo, nung una nako-convict ka, tapos pag sanay na, hindi ka na nako-convict, but that's questionable, live it. Okay? Anything that you feel that God does not approve, may konsensya ka naman eh. Diba? So may mga bagay na alam mong hindi aprobado ng Diyos, pero patuloy mong ginagawa. You have to quit it. Tapusin po natin yan. Okay? Even if people approve of it, sabihin mo, okay lang yan, sabay-sabay naman tayo dito, maghati-hati na lang tayo dito mamaya. Corruption yun. Iwan po natin yan. Okay. A clean temple attracts the presence of God. Amen. Alam nyo, yung temple doon sa Jerusalem, hindi naman siya na-vandalize, no? Hindi naman siya nasulatan, ng graffiti or anything like that. Ito lamang ay napabayaan, neglected. The temple was neglected. No more worship, no more prayers, neglected giving. Hindi na sila nagbibigay ng tithes, neglected thanksgiving. No more shouting, no more singing doon sa temple. So kagaya nga ng bahay, madaling naluma, madaling dumilim na at wala na. Diba? Pagkatapos mong ipunin nila lahat yung mga kalat nila, yung mga dumi, mga kalat, mga debris, dinala nila ito sa Kidron River. Doon nila dinala ito sa Kidron River. Siguro yung water doon, ginamit din nilang panlinis ng templo. For the water will wash away all these things. Kailangan natin ng tubig para tayo ay maglinis, para maligo. Meron ba ditong naliligo na hindi gumagamit ng tubig? Puro pulbos na lang. Para mag-amoy baby ako, Johnson's baby powder na lang. Di ba? May mga taong hindi mahilig maligo. No? Kailangan naliligo tayo araw-araw. Di ba? Kasi alam mo naman, binata naman ako, kaya hindi ako naliligo. 3 times a month lang ako maligo. Yung mga damit ko, ginawag-wag ko lang, sinasampay, tapos gagamitin ko ulit. Di ba? Nako, delikado yan. Okay, maligo po tayo araw-araw. So, dinala nila ito sa tubig, no? Because the water will wash away all these things. No? And we be set free. Diba? Pag nando ka sa tubig, naliligo ka, nawaalis yung mga amoy mo, nalilinis ka. Tama po ba? You have to wash away your pain. No? Kailangan alisin na natin at ipaubaya na natin, itapon na natin yan, hugasan na natin. Yung mga sama ng loob natin, yung mga sakit na nadanas natin. No? Your disappointments. Imposible wala tayong disappointments. Hello? We're living in a very fallen world, no? Kaya marami tayong disappointments. Mamaya alam ba, di-disappoint na kayo. Di ba? But you know, your disappointments, you have to wash it away. Hindi nyo pwedeng panatiliin yung mga disappointments nyo sa mga puso ninyo. No? 5 taon na, dala-dala mo pa yung let the river flow today, nasa araw na to, let the river flow to wash out and cleanse us. Amen po ba? We need the Holy Spirit. For He says that from out of our belly flows rivers of living water. Amen. Diyan ang gagaling, di ba? The Holy Spirit. If you're a Christian, receive the Holy Spirit, nandyan po, no? The rivers will cleanse us, kung gusto mo. Pero kung ayaw mo naman, hindi ka pipilitin ng Panginoon. Mananatili ka na lang dun sa state mo na hindi ka naliligo, nagpapawash siya, Holy Spirit.
No, so ang mangyayari sa'yo, masungit ka, di ba? Parang shaky ka, hindi mo maintindihan yung buhay mo. When the anointing comes, it breaks these things. No? Nililinis niya to. No, in our hearts, no, it will wash away lahat yung mga latak-latak sa puso natin. All the unclean attitude. Mga attitude natin, kahit Christian na tayo, minsan masama pa rin yung attitude natin. Padabog-dabog, pairap-irap, hindi mo lang nabate, na tumaas na yung kilay, dumating na sa ulo. Di ba? Or nag-slam ka ng door. Di ba? Pag hindi mo nagusto yung, nakuha yung gusto mo. Di ba? Our attitude, di ba? You have to cleanse it. Clean it. Amen. No, yung mga ugali natin, anger. Madali tayong magalit. No? Kaya nauso yung mga angry birds, di ba? Madali ka magkonting gagalit ka na. Ay, pala, galit ka rin sa sarili mo. Ba, sa traffic, nagagalit ka. Sigaw ka ng sigaw. Sa driver, hindi naman naririnig ng driver dahil nakasara yung ang naririnig ng pasahero mo. Tama po ba? Sa anger, di ba? At ngayon sa rage, di ba, marami na nagkakamatayan dyan, na nagbabarilan. Traffic lang, nagbabarilan na. Kakainis naman yun, na balita. Di ba? Namatay dahil sa traffic. Sana naman lang namatay ka dahil sa mission or sa gospel. Di ba? Na, alam mo, pinatayan kasi nagsiprit siya ng gospel eh. Wow. Martyr's crown po yun. Pero imamamatay ka dahil sa traffic, parang hindi naman kanais-nais yun. Okay? So, wag na kayo magdadala ng baril ninyo, no, sa inyong mga kotse pag traffic time. Okay? Minawash po tayo ng banal na spirito. Amen. When all these things come. Fear, no? Yung mga takot natin. No? Alam niyo, pag nahit tayo ng river or ng water, lahat po ng mga bagay ito ay natatanggal sa ating buhay. Amen po ba? No? The water of the Holy Spirit will bring us refreshment. Maaayos ang ating mga buhay. Yung mga addiction, di ba? Trouble in the family. Alam nyo, kahit nakikinig tayo ng sermon every Sunday, or nagpupunta tayo sa church every Sunday, kung hindi naman natin to pinapakialaman sa Panginoon, or tinatago lang natin sa ating sarili natin sa surrender, wala ring mangyayari sa buhay natin. Kapag ikot-ikot lang tayo, or Christian, pero tayo parang tied up. Nakatali ka, hindi ka talaga makabuga bilang Christian. Yung prayers mo, hanggang doon na lang. Wala kang confidence, no? In praying, parang hindi ka sigurado, sasagutin ba to? Hindi. Di ba? So, kinakailangan po na tayo ay mahugasan ng tubig, ng ulan ng ating Panginoon. Amen? We get into the flow of the Holy Spirit river, and it will cleanse us, and heal us, and set us free. Amen. Palakpakan po natin si Lord. The Bible says that the temple, even though the temple was neglected for decades, ang daming panahon, daming taon na nakalimutan na yung temple, na abandoned na yung temple, it only took them 16 days to totally restore the temple. No? 16 days. May I have that verse, Richard? Verse 17. 8 days na kompleto nila yung consecration ng temple. Nalinis nila in 8 days. In 16 days, na-restore nila yung temple. Hallelujah! Hallelujah! Diba? So, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon kahit yung buhay natin ay talagang nasira na, nawala na, parang nagka-gusot-gusot na, ang Panginoon na magre-restore sa atin. We have to clean it and magkakaroon tayo ng restoration. Verse 17, now they began to sanctify on the first day of the first month. And on the 8th day of the month, halos isang linggo lang, they came to the vestibule of the Lord. So they sanctified the whole house of the Lord in 8 days. And on the 16th day, the first month, they finished. Hallelujah. 16 days. Sabihin mo sa katabi mo, 16 days. Maayos na yan. 16 days. No? I-compare mo yun sa mga dekadang pinagdaanan ng templo na yun. No? In 16 days, dumating na sila sa temple. At doon, nabuhay na muli ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. The Holy Spirit can take your life in a few days. Huwag nating isipin, siguro matatagalan si Lord sa akin.
Kasi alam mo naman, saan ako nang galing, di ba? But the power of the Holy Spirit. Basta importante lang na mag-dwell tayo sa Word of God and our confidence in the Lord and our fellowship with the Holy Spirit. You can be in shape in so few a days. No? The river cleansed the temple, but before it was so filthy and broken down, but in 16 days, it was transformed. Inulit ko lang to kasi gusto kong ma-appreciate nyo yun eh. Wasak-wasak na yung temple, dilim-dilim. Di ba? Pero in 16 days, fully restored. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! The enemy, yung kaaway natin, might have filled our lives, di ba? Pinupuno niya ang buhay natin with things that are not pleasing to God. No? Yung trabaho lang niya yun eh. No? Punuin ang buhay natin ng mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Alam niyo yan? Diba? Minsan bigat-bigat na nga ng buhay mo kasi punong-puno ka na ng mga bagay sa mundo, mga takot mo, mga worries mo, nandiyan na lahat. Diba? Sa mundo. But I tell you, just let the Holy Spirit water, just clean it today. Today. Amen. Hayaan ninyong magpalinis tayo sa tubig ng banal na Espiritu. By faith, we receive that cleansing from God at lalabas kayo dito, ibang-iba kaysa kanina sa pagpasok ninyo. Amen. Praise God. Lalabas tayo dito, feeling good sa Panginoon, yung conviction natin, sinurrender natin sa Panginoon, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at tinalikuran natin yung mga attitudes, yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Minsan magtataka, ako ba yun? Parang last month, hindi ako yan. Last month, basagolera pa ako Pero parang ngayon, madali na ako mag-forgive. Nagtataka ka nga sarili mo, ako ba yun? Oo, ikaw yun. Dahil tinulungan tayo ng banal na Espiritu sa pagbabago ng ating mga buhay, sa pagbabago ng ating mga ugali. All glory to God. Palakpakan natin si Lord. Amen. And then after all this na ginawa ni Hezekiah, the next thing that he did was to restore worship. Ni-restore niya yung worship sa temple ng Panginoon. Praising God. Diba? Praising God for the things na alam niyang dadating para sa kanilang bayan. Praising God, habang di pa nila nakikita, nagpipraise na sila sa Panginoon. Amen? Praise God. So, yung praise nila na ibalik, diba? Kasi madali naman tayong sana ay nandun na lang tayo sa routine na parang wala na tayong pag-asa, parang parati na lang tayong malungkot. Even yung worship team natin, problematic. No? Pag ang worship team natin problematic, ang hirap maka-breakthrough in the Spirit. Amen. So kailangan yung worship team natin, ready din sila sa sasamba sa Panginoon, like yung worship team natin dito ngayon. Di ba? Palakpakan naman natin si Lord sa buhay nila. They have to prepare. Prepare for the songs, prepare their spirit. No? Naglinis sila ng kanilang mga spirit because they're just like preaching. Diba? Inaawit nila yung mga mensahe ng Panginoon. So hindi po ganun-ganun lang ang worship team, mag-perform ka lang, no. Hezekiah restored this sa kanyang temple, the worship team. Amen. So tayo namang mga congregation, nagkakaroon tayo ng faith, di ba? Na kahit wala pa yung hinihingi nating prayer request sa Panginoon, nagpe-praise na tayo because we know that God can do anything. With God, nothing is impossible. Amen. Thank you, Lord. Kaya matututo tayo nag-praise, natututo tayo mag-worship, kahit hindi pa natin nakikita yung mga bagay na hinihiling natin, hindi pa natin nakikita yung asawa natin ay sumasamba sa Panginoon, yung anak natin nagbalik loob sa Panginoon, hindi pa natin nakikita yan, pero nakataas ang ating mga kamay at tayo'y nagpapasalamat na sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Kaya yung pessimism natin bilang mga Christians, talagang nababawasan yun o nawawala. No? Even yung mga envy, no? Yung naiinggit tayo no? Sa ibang tao. No? Bakit siya ang ganda ng cellphone niya? iPhone 7 na. Ako, naka-Nokia pa lang. Diba? Parang naiinggit tayo. No? Nagkakaroon tayo ng envy. But you know, our life is like a vapor. No? Ngayon, nandito, mamaya, wala na. Diba? Minsan yung kinaiinggitan mong tao, diba? Nabalitaan mo, ay, namatay na. Na heart attack. Sabi mo, ay, namatay na siya. Ako, nandito pa. Anong kinaiinggitan mo? Hello? No?
So we live our life before the Lord. If we live for God. If we die for God. Amen? Praise God. So nalilinis yung ating, wag na kayong mainggit. Bakit siya mas gwapo kesa sa akin? Sabi mo lang sa sarili mo, wala namang ginawang pangit si Lord. Lahat tayo, lalo na pag kay Jesus ka, gwapo at maganda ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lalo na pag nakangiti ka. Diba? Kung hindi ka na nga gwapo, nakasimangot ka pa. Diba? Ay, pangit yun talaga. Diba? Pero alam mo, pag maganda yung attitude mo, lumalabas yan sa physical out mo, diba? Sa ating mga mukha. Diba? So, wag na tayong mainggit, diba? Gawin natin yung buhay natin ay naroroon sa Panginoon. Praise God. And refuse all these things na hindi ka nais-nais para sa ating Panginoon. At alam mo yung ginawa ni Hezekiah? Hezekiah commanded the priests, the worshipers, yung kanyang lahat ng mga singers, yung kanyang lahat ng mga instrumentalists. He commanded them to worship. He commanded. Alam mo, pag nag-command ang king, ginagawa nila yon. Diba? Hindi siya nakiusap, oy, pwede ba mag-practice naman kayo? Hindi kayo nagpa-practice ng 10 minutes before the celebration. Mag-practice kayo, mag-aral kayo ng mga awit. Ipag-pray niyo kung ano yung nag-command si Hezekiah. Sabi ni Hezekiah, you sing praises to God. This is your duty, sabi ni Hezekiah sa mga worshipers. Buti na lang sumunod po yung mga worshipers. Mababait po sila kagaya ng recon team natin. Amen? Praise God. And you know, when the leaders started to worship, what happened? Revival came to the house of God. Hallelujah! Hallelujah! Sumigaw nga tayo ng hallelujah! Isa pa! Amen. Yan, nare-restore na ng Lord ang shouting natin. You know, it's okay to shout in the house of God. Diba? Kasi tayo, hindi ako makasigaw. Ingay-ingay naman doon sa church namin. Sigawan sila ng sigawan. Diba? You know what? We have to shout. Siyempre sa tamang panahon. Hindi naman shout ng shout sa una hanggang huli. Diba? But when there's a time to shout praises unto God, then we shout. Hindi lang tayo nagsha-shout. Tumatayo pa tayo, at tayo ay nagsha-shout ng papuri, pasasalamat, dahil revival is in this place. Tumatayo tayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We want to stand for you, Jesus. Lord, we want to shout, Lord, for your glory, Panginoon, O God. Lord, lahat ng mga nakakubabaw na mga problema sa aming mga buhay, Lord. Lord, alam po namin, Panginoon, ito mawawasak, Lord, sa aming pamamagitan ng aming pagsamba, pagsigaw, papuri sa iyo, Panginoon. Lalo na yung may mga mabibigat na problema, shout unto God. Hallelujah. Shout your praises unto God. Hallelujah. Oh, we bless your name, O God. Hallelujah. Yung mga mahiyain, yung mga mahinang tuhod, sa pangalan ni Jesus, shout unto God. Shout your praises unto God. Shola Masaya, Lama Sarya, Lama Shikayanda. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, we thank you, oh God, Lord. We thank you. We long for your revival, Lord. We long for your dear Holy Spirit just to flood our lives, oh God. Flood this family, the 1030 family, Lord, with your glory, oh God, with your water, Lord, with refreshing water, oh God, Lord, so we can live for you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay naririto for the first time, o kung ikaw ay naririto at nais mong pagtibayin ng iyong relasyon sa Panginoon, the first step that we have to do is to accept the Lord Jesus Christ in our heart. Kilalanin natin siya. Not being religious, but having a relationship with God. Yung pagkatao ng Panginoon, yung pag-ibig niya sa atin. He was the one who sent down the Holy Spirit in our midst today. Yung nais pong tumanggap sa Panginoon, itaas mo lang ang iyong kamay and we will pray together. Salamat po. Meron pa po ba? Sige po, don't be shy. This is your time. This is your day. August 7, 2016. Amen. Yung naimbita po for the first time naririto, this is your time of blessing. Accepting the Lord Jesus Christ in your heart. Sige po, lumapit lang po dito lahat yung mga nagnanais na tumanggap sa Panginoon. At lahat ng gusto mag-recommit ng buhay nila sa Panginoon. Nakita ninyo on how God wants to touch your life.
how God wants to reside in your life, how He wants to bless you, i-recommit po natin ang buhay natin sa Panginoon today. This time, this month, and you will see how the Lord will really transform and bless our lives. Meron pang mga 3 or 4 na gustong lumapit pero nahihiya kayo. Come, humakbang ka na. Huwag ka nang mahiya. You know, our Lord Jesus Christ, He died on the cross of Calvary for you. Hindi niya pinagkait ang sarili niyang buhay upang ikaw ay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Amen. Sige po. Hallelujah. We're just waiting for 1 or 2. Lumapit po kayo dito. Come. 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 Hurry up. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It's a beautiful day that the Lord has given us. This is the day that the Lord has made. Every day is a day made of God. So wala tayong karapatan upang magsimangot. Wala tayong karapatan upang mang-away at magalit dahil araw-araw, ang araw na yon ay ginawa ng Diyos. Meron tayong pag-asa. Humingi tayo sa Kanya, kumonekta tayo sa Kanya, at hindi niya tayo pababayaan. Praise God. Thank you, Lord. So kung nandito na po tayo, taas natin ang 2 nating kamay, tanda ng pagsuko natin sa Panginoon. At sabihin ninyo ang panalangin ito, sumunod kayo sa panalangin ito, galing sa ating puso, ilabas natin sa ating bibig. Sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa araw na to, humihingi po ako ng paglilinis ng iyong dugo sa aking buhay. Paglilinis sa lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na makilala ka pa sa higit na malalim na paraan. Sinasabi ko sa aking bibig, galing sa aking puso, na ikaw, Hesukristo, ay anak ng Diyos. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbigay ng buhay upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. At tulungan niyo po ako na ako'y lumago sa iyong salita sa pamamagitan ng church na ito. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ipagpe-pray ko po kayo, Lord. Marami pong salamat sa bawat lumapit sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Touch their lives, O God. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, O God. Lord, lukuban niyo po sila ng iyong proteksyon, Lord. And give them your provision, O God. Just bless them, Lord. Mula sa kabataan, Panginoon, hanggang sa aming mga magulang, Panginoon, O God. Touch them. Hayaan mo, Lord, sila'y lumago sa 1030 family, Lord. At Lord, kami mga tiga 1030 family, Lord, ay pangangalagaan namin sila, Lord. They're so important to you, Lord. Kaya importante na rin sila sa amin, Panginoon. Lahat ang buhay na naririto ngayon, Lord, ay isang testimony, Lord, para sa iyo. Bless them, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Meron pong mananalangin sa inyong likuran. Kung meron po kayong mga gustong ipanalangin,